Sobrang obvious pa. Sa boses mo pa lang, hindi na mahirap walaan. Wala nang lahat yan. Misunderstanding lang palang lahat. Wala siyang gusto sa akin. Sinabihan pa niya ako na wag na raw siya ulit tatawagan. Hindi ka lang naman nila base. Practice makes perfect, diba? Ano alam mo, nung binasted niya ako dati, pwede pa kami maging magkaibigan. Pero ngayon, binasted niya talaga ako ng tuluyan. Baka wala ka talagang pag-asa sa kanya. Hindi tama yun. Pinadalhan siya ng bulaklak. Tingnan mo ba may ibang naniligaw sa kanya? Pero sino naman kaya? Mainit ba? Oo, medyo mainit nga. Oo! Dagdagan mo ng malamig na tubig. Salamat. Napakainit. Ned! Alam mo, kalimutan mo na. Di mo rin maiintindihan. Di ako pwedeng sumuko. Wala ang pagsuko sa bokabularyo ko. Kailangan ko maghanda sa laban bukas. John, may tatanong ako sa'yo. May kaibigan ako. Yan ba yung nag-iisip na sa kanya umiikot ang mundo? Hindi, iba to. Itong kaibigan ko, nasabihan ng kaibigan niya na walang konsensya, pera lang ang mahalaga sa kanya. Ano bang dapat niyang gawin para maging maayos ang samahan nila? Simple lang ang sagot sa tanong na yan. Sabihin mo, mas maging maalaga siya at dapat nandyan siya kapag kailangan niya ng tulong. Ang simple ng sagot dyan. Bakit mo pa ako tinanong? Kaya mo na yan. Kailangan ko magpahinga. Sir. Kumusta naman? Marami pong nagsasabing nakaka-relax daw po talaga ang ambience namin dito at nakakatulong sa pagtulog. Parang hindi naman. Sa tingin ko, dapat muna kayo magsara. Pero Sir Chen, ba't niyo po nasabi yan? Meron po ba kayong hindi nagustuhan sa amin? Yung herbs po ba o water temperature? Masyado po bang high-end yung services sa inyo noon? Don't worry, sir. Mag-suggest kayo. At ayusin namin agad kung ano man yung... Ginaya mo na. Maling tao lang. 谁不是一个人？曾憧憬的青春，只是飘落的灰尘。夜色已沉，闭上眼，不再追问。没有要等的那个人，有些事要承认，人也不必认真。人生啊，需要安稳。哦，我们生来本是一个人，谁不是拖着疲惫的身，咽下伤痕，转身重生。哦，我们学着伪装一个人，被时间追着的赶路人，万种身份。 Actually, hindi pa tapos yung de-stressing na ginagawa ko. Pero nakakatulong din yung mga ginagawa mo. Maghintay ka lang. Makikita mo yung resulta. Yung resultang sinasabi mo, Maghintay ka lang, may magic ding mangyayari. 就算是都交给你，有些事被否认，却也无力去争。爱情啊，从来没准。哦，我们写下伪装一个人，被时间追着的赶路人，万种身份也只是旅人。Ang putla mo ah. Okay ka lang? Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Patient number 3, Chung Ching Ni. Ikaw na yon. Ako na. Yung bag ko na lang pakibantay. Ha? Okay. Magandang resulta. Maraming salamat, Attorney Chang.
pareho ng paternal line sina Dongshan at yung bata. Kompleto na ang ebidensya. Magte-trial na tayo. Ang galing mo, Chang Yao. Ang laki ng contribution mo. Pag nanalo tayo sa kaso, malalagpasan mo na si Yuffie at ikaw na ang next in line. Pagkatapos ko. Totoo. Ihatid na lang muna natin si Miss Chen. Hindi na, may susundo sa akin. Mimi. Kamusta? Pagod ka? Hindi. Pero Shiming, hindi mo alam ang pressure sa akin itong mga nakaraang araw. Lahat sila tinatawag akong homewrecker, kabit. Kahit mga abogado ko, hindi rin magandang pakitungo sa akin. Hello, attorney. Salamat sa pag-assist nyo. Pero gusto ko lang linawin sa inyo, mahirap ang buhay ni May noon. Kaya ang kabutihan ni Dongshan, akala niya pagmamahal. At hindi niya alam na di pala single si Dongshan. Kilala ko si May. Mahihain siya, kaya paano niya magagawa yon? Sana hindi niyo siya i-discriminate. At gawin niyo lahat para ipanalo ang kaso. Ha? Oo naman. Professional kami. Gagawin namin lahat para ipaglaban ang clients namin. Buti naman, maiwan na namin kayo. Salamat. Welcome. Mas okay kung nakilala kita noon. Di ba huli ang lahat? Oh. Yung lalaki, siya ba yung... Sila ba? Player pala ang babaeng yun. Napakatuso niya. Nakakagigil siya. Buti wala si boss ngayon. Magagalit yun. Ako yun ang gigigil. Siguro sa mundong ito, mas maayos ang buhay ng mga taong walang limitasyon. Tara na. Oo. Nabigla ako sa plot twist. Nakakagigil. Hindi ako makabok. Napakalayo kasi nito. Kanina pa ako nagbubuk, walang tumatanggap. Paano na tayo? Maglalakad. Sweet, ha? Attentive, di ba? Kita mo, may nilalakad tayong kaso, pero lagi pa rin concerned si boss sa atin. Siyempre, mas concerned siya sa akin. Malayo ang lugar na to, at hirap tayong makabook. Pero pumunta si boss. Minsan nga, napapaisip na ako kung tinadhana ba kaming dalawa. Ang galing. Boss, ikaw lagi number 1 sa puso ko. On the way kasi. Ganon? On the way pa rin ba kahit malayo? Ay, on the way pala kahit saan. Chang Yao, feeling mo ba nasa special care car tayo? Ano sa palagay mo? Inaalagaan ka niya, di ba? Huwag mo sabihin yan. Pero mas inaalagaan niya ako kaysa sa'yo. May malasakit siya sa staff niya. Pero nahihiya siya. Kasi naman, mataas ang posisyon niya. Pero ang kilos niya at pagmamahal, hindi tugma. Let's go. Mauro, Boss, pag nagsalita ka pa ng isang beses, itatapon na talaga kita sa labas ng bintana kahit pa nagdadrive ako. hindi yan. Biro lang yun. Lawyer siya. Alam niya ang batas. Bawal magtapon sa bintana. Tunay na leather ka, di ba? Boss, inayos at in-email ko na sa'yo yung evidence sa kaso ni Chen Xingmei. Hindi ko alam kung meron pang babaguhin doon. Oh, na-check ko na habang nasa biyahe. Maayos ang ebidensya. Pinag-isipang mabuti. Good job. Salamat po, boss. Sinunod ko lang yung sinabi niyo at binago base sa instructions niyo. Okay. Boss, saan ka pupunta? Ibaba mo na lang ako sa tabi kung nakakaabala ko. Punta akong office. Pero sa kabilang direksyon yun mula kay Labaure. Bigla ko naalala na may naiwan akong document dun sa office ko. Boss. Ha? Nakakatulog ka ba ng maayos? Oo naman. Laging malalim ang tulog ko. Buti naman.
Kasabay nito, ang gender identification sa Hong Kong ay nagre-require ng parents' identity information at relevant person signature. Nakuha namin ang ebidensya sa Hong Kong bilang supporting evidence na siya bumubuo sa Sabihin ng hatol. Kasi kayo ang lahat. Ang hatol ay ang sumusunod. Napatunayang ang dinadala ni Cheng Qingmei sa kanyang sinapupunan ay may kaugnayan kay Dongshan. Kapag hinati ang mana ni Dongshan, ang parte ng bata ay dapat nakalaan sa kanya. Kung hindi kayo sangayon sa hatol, maaari kayong umabila 15 araw mula sa araw na ibinaba ang hatol sa korteng ito. Kailangan magbigay ng kopya ang apela sa bawat partido. Pakikinggan ito sa hukuman ng Jiangcheng City. The court is now adjourned. Bauroy, Ah? magpapahangin lang ako sa labas. Okay, sige. Attorney Chen? Attorney Chen, gusto sana kitang pasalamatan. Kung hindi kasi dahil sa'yo, malamang natalo ako sa kasong to. Kung may oras ka ngayon, pwede ba tayong lumabas? Hindi na yung kailangan, Miss Chan. Kakain lang tayo bilang pag-alala kay Dongshan. Bawal ba yon? I'm sorry, pero tapos na ang trabaho ko. Ipapadala ko na lang yung bill sa'yo. Talaga bang bato ang puso mo, Lolo? Malaki ang sakripisyo ni Mama sa pamilyang to. Inalagaan ka niya nung may sakit ka. Ngayon na po ang turing mo sa bastardong yun? Minmin, hindi isang bastardong batang yon. Siya ang nakababata mong kapatid. Walang lalaking tagapagmana ang papa mo at ang negosyo ng pamilya, masasayang at mauuwi lang sa wala. Kailangan mong alagaan ang nakababata mong kapatid. Anong wala? Hindi niyo ba ako apo, ha? Sige, simula sa araw na to, hindi ko na kayo ituturing na lolo. Simula ngayon, wala na akong ugnayan sa pamilyang to. Wala na akong kahit na anong ugnayan sa inyo. Kang bata ka! Kayo sa'yo. Minmin, tama na yan. Pasensya na. Sige na, ilayo mo na siya. Lolo mo pa rin siya, ha? Ano bang ginagawa mo? Maraming salamat, Attorney Chan. Lahat na lang ba talaga ng mga abogado walang puso, ha? Pinagtatanggol ang kabit, pero hindi ang kasal. Buong akala ko magkaibigan na tayong dalawa. Minmin, Misto, ang pagiging abogado ay isang profesyon. Wala tong kinalaman sa personal na paninindigan. Hindi excuse ang resulta ng kaso para insultuhin mo ang staff ko. Minmin, huwag mo na silang sisihin. Sa akin mo, isisi ang lahat. Hindi kasi ako naging maingat. Kung naging mas maingat lang ako, hindi sana ganito. Ang naging resulta ngayon, minaliit ko ang ugali ng tao at mali ang husga ko sa pamilya. Tandaan mo ang araw na to. Tandaan mo ang resulta ngayon. Mahalaga rin itong leksyon para sa buhay mo, anak. Kailangan mong matuto. Hindi kita masasamahan habang buhay. Sige na, umuwi na tayo. Nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako. Hindi okay lang Sandali. ako. Masakit? Empleyado kita. Kapag nasaktan ka sa trabaho, responsibilidad kita. Para hindi ito magkaroon ng masamang epekto.
Sa pagsali ko ba sa Junhang, wala na sa kontrol ko kahit ang body tissues ko, tama ba? Parang ganun lang eh. Changyo, kahit wala tayong access sa body tissues ng ama, tayo pa rin ang nanalo sa kaso. Makakasama tayo sa listahan ng Annual Cassie Family Cases. Let's celebrate! Barbecue sa weekend? Sagot ko. Ay ka. Hindi ako pwede, kayo na lang. Sige ako. Akong bahala sa'yo. Pumunta ka sa office ko. Hindi ka sasama? Hindi talaga. Uy, Lee! Pwede kong sabihin ang dahilan kung bakit ko kinuha ang kaso ni Chen Qingmei. Tingin ko hindi na rin mahalaga sa akin ang sagot sa bagay na yun ngayon. Hindi ko talaga gusto si Chen Qingmei at naawa rin ako kay Dongmin. Mula ngayon, pipilitin ko ng kontrolin ang emosyon ko. Alam ko namang dahil ito ang trabaho ko, hindi dapat ako naapektuhan ng tama o mali. Hustisya ang pinaglalaban mo. Pero hindi lang isang klase yun. Nakatuon ka sa individual cases. Pero sa pagsulong ng batas at kautusan ng batas, mas mahalaga pa rin ang procedural justice. Dahil minsan hindi mo alam kung ano ang totoo sa hindi at kung ano ang tama o mali. Hindi judge ang mga abogado. Hindi rin laging nandyan sa bawat pagtatalo. Hindi nagtatalaga kung anong tama. Alam nating hindi perpekto ang batas. Maraming beses, kahit alam na ng judge ang tama, wala pa ring tunay na hustisya. Uulitin kong sabihin, sa pagsulong ng batas at sa kautusan ng batas, mas mahalaga pa rin ang procedural justice dahil nakikita ang hustisyang ito. Alam kong pantay na justice ang pinapairal ng procedural justice, pati na ang legal procedures. Pero dahil sa pag-ibigay diin dito, kaya nakakakita tayo ng mali tulad sa O.J. Simpson case. Dahil na rin sa justice system, kaya hindi napaparusahan ng mga masasamang tao. Pero pinoprotektahan din ito ang mga maling naakusahan. Lahat ng kaso natin ay naaayon sa procedural justice at pinapabuti kahit papano ang legal system. Pero may kalayaan din tayong ipaglaban ng mga mabubuting tao. Isa pa mayaman ka naman, boss. Bakit ka pumipili ng komplikadong kaso? Wala ka bang pakialam kahit tinatawag kang tumor? Ibig bang sabihin, pera lang ang mahalaga sa tumor? Chungyo, pinoprotektahan ng batas ang dignidad at karapatang pantao ng lahat. Mabuti man o masama, walang pinagkaiba. Kapag nagkasala ang tao, iniimbestigahan pa rin kung merong katiting na tama sa paggawa nito ng mali. Tulad ng inabusong babae na pinatay ng asawa habang nakakaranas siya ng depression. Tulad din ng self-defense at pagsuko. Kahit para sa mga walang pusong mamamatay tao, may karapatan silang tanggapin ang parusa ng may dignidad. Parurusahan sila, pero hindi upang umamin. Hindi sila pwedeng pahirapan ng husto. Kailangang ipaintindi sa kanilang mabuti kung bakit sila pinarurusahan at bigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Pinoprotektahan ng batas ang karapatan at dignidad ng lahat, kahit yung masasama. Dahil pagkakapantay-pantay ang kahalagahan nito. Sasagutin ko ang tanong mo kanina. Hindi tayo naninindigan para sa pansariling hustisya. Laging procedural justice. Yun ang pinakakahalagahan ng pagiging abogado. Boss, ito siguro ang unang beses na naramdaman kong sulit ang pagiging assistant lawyer mo. Kung magiging sikat man akong abogado, bibilangin ko ang consultation hours at magabayad ako sa'yo ng tama. Hindi mo kailangan magbayad. May isa lang akong pabor. Kainin mo yan. Cilantro flavored chocolate? Imported, limited edition.
Matagal ko na yung gustong tikman, pero natatakot ako subukan. Pero sa nakikita ko sa'yo, alam ko na. Ang sumikat. Magsipag sa trabaho at kumita ng malaki. At bayaran ng boss ko sa mga nagawa niya sa akin. Xiangyao, nababaliw ka na ba? Obsessed ka na naman kay Qianheng. Hindi ka na talaga nadala. Back to work. Ano yun? Natutulog na ako eh. Hello, Ujun. Gusto kitang kausapin tungkol sa kaibigan ko. Coincidence kasi, hindi rin siya makatulog ngayon. Para sa kanya, mahalaga ang turing niya sa kaibigan niyang yun. Gusto niyang... Sabihin mo to sa kaibigan mo. Pwede siyang makinig sa sasabihin ko sa kanya. O kaya i-block niya na lang ang babaeng yun. Anong klaseng lalaki ang nag-aalala sa mga walang kwentang bagay? Kaya siya nagkaka-insomnia dahil lang pangit ang ugali niya. Bye! Teka. Oh. Hindi pa ako tapos eh. Hindi ko alam kung nakakatulog ba ng mahimbing si Qianheng. Teka, ano namang kinalaman ko dun?